Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Ariel Quezon. Ay inaanyayahan ko po muli kayo na samahan niyo po ako sa mga ilang minuto po na pag-aaral na mga salita ng Diyos. Ngayon po ang ating pong title, ang ating pong aralin ay The Agreement with Moses, ang tipan kay Moises. Okay, sandali po muna tayo manalangin bago po tayo magpatuloy. Mapagmahal po namin Diyos na makapangyarihan pa kayo sa lahat. Maraming salamat sa muling pagkakataon na muli ay nandito po kami upang aralin po ang inyong mga salita. Humihiling po kami ng inyong patnubay. Bigyan kami ng katalinuhan, karunungan na maunawaan po namin ang aming pag-aaralan. At higit sa lahat, Panginoon, ay bigyan kami ng kalakasan na lumakad ayon sa mga katotohanan ito. Nang sa ganun ay makapagbigay kami kaluguran sa inyo po, Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. Maraming salamat at inyo kaming dinidinig at pinapatawad. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay, so welcome po ulit ang bawat isa po sa atin. At i-upload ko po ito sa YouTube, yung atin pong pag-aaral, at pwede nyo rin po itong balikan. Kaya sundan nyo po ako sa aking YouTube channel, at kung kayo po ay na-bless ay pakisubscribe na rin po, saka pakishare. Okay, so thank you. Ito po ang ating sosing talata sa Exodus chapter 6 verses 1 to 8. So basahin po natin. Okay. So ang sabi ay, sinabi ng Panginoon kay Moises, si Moises po ang kausap ng Diyos, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon dahil sa kapangyarihan ko. Papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya, itataboy pa nga niya kayo. Okay? So ang ganda po ng sinabi ng Diyos kay Moses, pinalalakas ng Diyos yung kalooban ni Moises sapagkat nag-aatubili si Moises na pumaraon sa Ehipto, nang sa ganon ay siya ang magbigay po ng mensahe sa mga Israelita, nang sa ganon ay sila po ay umalis po doon po sa Ehipto. Okay, so sunod po na talata. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ako ang Panginoon, nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Ehipsyo at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. So, anong point po dito? Sandali po tayong huminto dyan sa verse 2 ay verse tama ay verse 5 pala. Okay, ang Diyos po ay talagang hindi po marunong lumimot sa kung ano po ang kanyang pangako. Pag sinabi po ng Diyos ay tutuparin niya. Kaya ano po yung gusto kong i-drive ngayon? Lahat po ng pangako ng Diyos sa banal na kasulatan ay mapanghahawakan po natin, sapagkat itong inaaral po natin ay ebidensya po na ang Diyos ay marunong tumupad po sa kanyang pangako. O sige, ituloy po natin ang basa. Kaya sabihin mo sa kanila, sa mga Israelita, ako ang Panginoon, sabi ng Diyos kay Moises, palalayain ko kayo sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Ehipsyo at ililigtas ko kayo sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong mga mamamayan at ako'y magiging Diyos ninyo. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon ninyong Diyos na nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abraham, Isaac at Jacob. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon. Wow! Napakaganda po ng promise, no? So, yung Kanaan ay i-picture po natin sa isipan, ano? Ang Kanaan na ito ay hindi po ito basta-basta lupa lang na titirahan po na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito po ang tawag dito ay land of milk and honey. Green pasture po ito. Ito po ay isang lupain na napakataba po yung lupain na ito, at talagang pag sinabing land of milk and honey ay parang ang kahilintulad dito sa panahon natin ngayon. Yung mga bansa po na gustong puntahan po ng mga Pilipino para mag-abroad, sapagkat iniisip po nila na sila po ay magkakaroon ng masaganang buhay at mabibigyan nila ng kasaganaan yung kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas kapag sila ay nakapag-abroad. For example po, yung United States of America,
yung Canada, hindi na lang US kasi ngayon yung ina-abroadan ng mga Pinoy, no? So ito po yung pagkahalintulad na magiging magaan, magiging maalwan ang kanilang pamumuhay, magiging sagana, lalo na kapag sila na po ang nagmay-ari po ng lupain ng Kanaan. So ayan po yung pangako po ng Diyos. So same thing po ito na pangako ng Diyos po sa atin. Ipinangako din po sa atin yung Kanaan, hindi po yung Kanaan po na literal, no? Okay, so ang ipinangako po ng Diyos sa atin na Kanaan, na wala na po tayong hahanapin pa, ay walang iba kundi yung bagong langit at bagong lupa po. Okay, sa doon po sa mga maliligtas. Pero of course, gusto rin po ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ibabaw ng lupang ito, ay hindi po cruel ang Diyos. Hindi po malupit ang Diyos. Kung paano niya po ipinaranas po sa bansang Israel yung masaganang buhay, ay the same po sa panahon din po natin ngayon. Literal po na masaganang buhay ay gusto rin po ng Diyos na maranasan niya ng kanyang mga anak. Okay? So, balik po tayo dito sa atin pong pag-aaral, no? Napakabuti ng Diyos, napakabait po ng Diyos, napakataas, napakalalim, napakalawak po ng kanyang pag-ibig at ang kanyang kaawaan. Na ano pat sa kabila na ang tao ay gumagawa ng kasalanan at nagpupumilit na nagpupumiglas na lumayo talaga sa Diyos, ang Diyos po ay hindi sumusuko. Siya po ay gumagawa ng paraan at siya po ay lagi siyang gumagawa ng kaparaanan upang sa ganun ay maipanumbalik po yung nawalang relasyon po ng tao sa Diyos dahil po sa kasalanan. Siya lagi ang gumagawa ng move. Ang tao naman ay madalas matigas ang ulo. Lumalayo pa rin sa Diyos. Okay? So kita nyo po dito yung move na ginawa ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moises na ito ang gagawin ko sa inyo. Ililigtas ko kayo sa Ehipsyo. Ibibigay ko sa inyo yung Kanaan. Okay. Kung paano ang Diyos ay nangangako po ng magandang kalalagayan ng kanyang bayan, ay hindi po nagbabago ang Diyos. Sabi sa Malakias, ako ay Diyos na hindi nagbabago. Ang sabi sa Hebreo, I am the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kung ang Diyos po sa panahon po ni Moises ay inaalala ang kalagayan, physical ng kanyang mga mahal na bayan, na kanyang pinili, ay pareho din po sa panahon po natin ngayon. Inaalala din po ng Diyos yung atin pong pangangailangan po sa atin pong bilang mga tao na nabubuhay pa sa ibabaw po ng lupang ito. Gusto ng Diyos na ipalasap yung masaganang buhay po sa bansang Israel. At ito po ang dahilan kung bakit palalayain po ng Diyos ang bansang Israel dito po sa event na ito. Bakit palalayain ng Diyos ang bansang Israel sa kamay ng mga Ehipsyo? Sapagkat gusto ng Diyos na dalhin ang kanyang piniling bayan patungo po doon sa Kanaan, which is the same po ang plano ng Diyos sa atin din po sa panahon natin ngayon. Hindi po natutuwa ang Diyos na naghihirap po ang kanyang bayan. Hindi po nag-i-enjoy ang Diyos na nagsasuffer po ang kanyang mga anak. Kahit po sa panahon po natin ngayon, tayo po ng mga Kristiyano. Tandaan po natin, kapatid, inaalala din po ng Panginoong Diyos kung ano po yung ating kalagayan. Okay? So sa tingin nyo po ba mga kapatid, sa panahon natin ngayon na maraming naghihirap dahil sa krisis ng pandemya, natutuwa kaya ang Panginoong Diyos? Hindi po. Sabi po sa Ezekiel, kahit nga po ang isang makasalanang tao na namamatay, ay nalulungkot po ang ating Panginoong Diyos. Okay? Hindi po katulad ng tao na kapag yung isang kaaway niya or makasalanan, lalo na kung mayroon atraso sa kanya at pag napapahamak ay natutuwa pa nga. Hindi po ganun. Ang Diyos, kahit gaano kamasama ang tao, na kapag ito'y namatay ay nalulungkot po siya. So ganun po kalawak ang pag-ibig ng Diyos at ganun po haba ng kalaki yung kanyang kaawaan po sa mga taong nagkasala. Okay, so tingnan natin mga kapatid. Ang sabi sa atin, inililigtas po ng Diyos. God saves His people from slavery in Egypt. Then God makes an agreement with His people at Sinai. This agreement shows us that God makes His people free from slavery and sin. Saka ito po talaga. Iniligtas po ng Diyos sa kamay ng Ehipsyo, ng mga Ehipsyo ang kanyang bayan. Inuna niya muna na iligtas, saka pa lang siya gumawa po ng kasunduan doon po sa Sinai. At ang kasunduan ito, yung tipan na ito, ang purpose nito ay para maging malaya po sa kasalanan. The same po yung tipan po niya, yung covenant niya
sa kanyang bayan, sa kahit po sa atin, ay para maging malaya po tayo sa kasalanan. Okay. Sabi sa atin, the agreement also shows Israel the plan of God for the sin problem. So yung tipanan na ito na ibinigay ng Diyos kay Moises ay para po ipakita din yung plano ng Diyos kung paano masusolusyonan yung problema ng kasalanan. God shows His people what to do if they sin, how to seek His forgiveness. So this agreement is the same as the other agreements we studied. All the agreements show the mercy, forgiveness, and power of God to overcome sin. So, simula pa po sa Genesis, simula pa sa panahon ni Adan at sa ni Eva, sa kay Moises, sa kay Abraham, pare-pareho lang po. Nagpapakita po ito ng itong tipan na ito, ng kaawaan ng Diyos, kapatawaran ng kasalanan at kapangyarihan ng Diyos na ipinagkakaloob sa tao na ma-overcome po ang mga kasalanan po natin. Okay? So kaya wala po tayong reason para sabihin na tao lang kasi ako kaya hindi ko kaya na maging matagumpay sa kasalanan. Sa sarili po natin pagsisikap ay totoo naman na hindi talaga tayo magiging matagumpay. Pero kung tayo ay nasa ilalim po ng kapangyarihan po ng Panginoong Diyos ay tayo po ay magiging mananagumpay. Okay. So the Sinai Agreement in many ways shows us the same things that God promises to Abraham. Una po, God offers His people a special friendship with Him. So alam po natin, di ba, sa mga inaral po natin sa nakalipas, lagi po gumagawa ng move, gumagawa po ng aksyon ang Panginoong Diyos na iligtas niya muna yung kanyang bayan, saka pa lang po magbibigay siya ng agreement. Ililigtas niya muna yung tao, saka pa lang yung agreement. Okay, so ano sabi dito? Ayan, sa Genesis chapter 17, verse 7 and 8, compare daw natin sa Exodus chapter 19, verse 5 and 6. Okay, sige, puntahan po muna natin ito. The Genesis 17, 7 at 8, Tagalog na Bible ulit. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo, sa susunod mo pang mga henerasyon, na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduan ito ay magpapatuloy, magpakailanman. Ito po ba nangyari po ba? Nangyari po ito. Okay, sa yung pangako niya, sabi niya, mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan. Sabi niya doon. Pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo na ito magpakailanman at patuloy akong magiging Diyos ninyo. Tanong, na isa katuparan, nangyari po ba ito? Itong pangako ng Diyos. Nangyari po ito. Alam po natin kung anong kasaysayan po ng Israel. Naging kanila po talaga at tinamasa po nila yung kasaganaan po doon sa Kanaan. Okay, sa Exodus chapter 19 verse 5 and 6, kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan. So ito po yung maganda. Ito po yung kapag tinupad nyo yung kasunduan natin, sabi niya, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo sa mga Israelita, sabi ng Diyos kay Moises. Ito po ay mayroon po itong kondisyon maliwanag. Kung, ang sabi dito, kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan. Simple lang naman ang gusto ng Diyos eh. Ito yung kautusan, ito yung ibinigay kong 10 Commandments sa Sinai. Inuna ko na nga iligtas kayo eh. Iniligtas ko na kayo sa pagiging alipin sa Ehipto. Hindi lang sa pagiging alipin sa pisikal, kundi sa pagiging alipin sa kasalanan. Ito po yung solusyon sa sin problem, no? Ibinigay ng Diyos lahat ng seremonya kung paano ang gagawin para mapawi ang lahat ng kasalanan po ng Israel. Hindi ba't itinuro ng Diyos kay Moises kung ano po ang gagawin nila para mapatawad sila sa kasalanan? Lahat po ng seremonya, lahat ng rituals na gagawin po nila para maalis po yung kasalanan. Di ba pagka mayaman-yaman ka at medyo may pera ka, para mapatawad ang iyong mga kasalanan ay tupa ang gagawin mong handog. Dadalhin mo doon sa templo at ang punong pare at ang mga pare ang gagawa ng seremonya at ang dugo ng tupang ito ay iwiwisik doon po sa kortina sa loob po ng templo. Which is ito po ay sumisimbolo po ng tupang ito sa kay Jesus Christ na in the future ito po ang inaaninuhan na walang iba kundi si Kristo. Di ba? Tinawag ng
ni John the Baptist na nung nakita niya si Jesus Christ, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan sa Juan 1:29. O yun, di ba? So siya po yung antitype, siya po yung sinisimboluhan po ng tupa. Hindi po alam ng mga Israelita sa panahon po nila Moises at sa panahon po ng mga Israel po na kung anong ibig sabihin nito, kung sino sinisimboluhan. Basta alam nila, mapapatawad sila sa kanilang mga kasalanan kapag naghandog sila ng tupa. Ang kanilang kasalanan ay lilipat po doon sa tupa, no? Yun po yung seremonya go offer. Okay, so yan po yung mga pamamaraan. Kaya itinuro po ng Diyos dito kung paano po masosolusyonan yung problema po ng kasalanan. At sabi ng Diyos, tuparin ninyo yung ating kasunduan. Okay, so tinupad ko na yung aking promise. Ibinigay ko na, niligtas ko na kayo sa pagkaalipin sa Ehipto. Ibinigay ko na sa inyo yung Kanaan. So ano pa ba yung gusto nyo? Yung part naman niyo ay gawin niyo. Simple lang hinihingi ko. Sundin ninyo ang aking mga utos. Nang sa ganon ay talagang aangkinin at magiging Diyos yung ako at magiging bayan kita na aking pinili. So yun po yung deal na gusto po ng Diyos. Ha? Yan po ang deal na gusto ng Diyos sa kanyang bayan. Which is, itong deal na ito ay hindi po nagbabago. Okay, so ginawa po muna ng Diyos ang pagliligtas sa kanyang bayan sa Israel bago po naglatag ng kautusan. Ginawa din po ng Panginoong Jesucristo yung pagliligtas. Inuna muna yung pagliligtas sa kasalanan po ng sanlibutan. Lahat po tayo, kahit ano po ang kulay po natin, maputi man ang balat mo, kulay yellow man ang balat mo, kulay pula man ang balat mo, kulay kayumanggi man ang balat mo, kulay itim man ang balat mo, walang exemption. Ang Diyos po ay namatay sa lahat po ng mga tao. Okay? Pantay-pantay po tayo sa mata ng Diyos. Kahit anong lahi ka pa. Kapag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Diyos, automatic po magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi po pinagtatrabahoan po yung kaligtasan sa pamamagitan po ito ng pananampalataya. Tatanggapin po natin yung biyaya ng Diyos, free gift of salvation. Tatanggapin po natin yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan po na mapasa atin sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang siyang kamay na gagamitin po natin para tanggapin po ang regalo ng Diyos na libre, walang bayad. Okay, ano po yun? Yung kaligtasan po. Kahit sino nga po, ang sabi po sa Juan 3:16, ang sumampalataya sa anak ng Diyos, sa bugtong na anak ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, ay magkakaroon ng hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po yun. Ito deal. After po na matanggap natin si Kristo, after na maranasan po natin yung kaligtasan sa buhay po natin, na experience po natin yung salvation, ano po ang kasunod? Simple lang po ang sabi po ng Panginoon si Kristo. Siya pa rin po ang nagsasalita. Kung paano sa Sinai, yung kanyang covenant, yung tipan kay Moses, pareho din po sa atin. Ang sabi ng Diyos, kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang response po ng Diyos na gusto po na makita sa atin ay pag-ibig. Bakit? Ang pag-ibig po muna ang dinemonstrate niya. Ipinakita niya po sa atin. Idinemo niya muna kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. So ito po yung tunay na pag-ibig, sabi ni Kristo. Ibinuwis niya yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ito yung proof, ito yung patunay na iniibig kita. Kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, kahit gaano karumi ang iyong kasalanan, kahit gaano kalalim ang pagkalugmok sa putik ng kasalanan, tatanggapin pa rin kita bilang aking anak, sabi po ng Panginoon Kristo. Kahit gaano kapula, sa Isaiah 1:18, di ba? Ang iyong kasalanan ay papuputiin ko na kasimputi ng balahibo ng tupa, na kasimputi ng niebe. So ibig sabihin, walang kasalanan na malaki para sa Panginoon na hindi niya kayang patawarin. So ang kailangan lang po natin mga kaibigan ay tanggapin siya. Lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kilalanin po natin na tayo po ay makasalanan at tanggapin siya bilang ating personal na tagapagligtas. At pagkatapos po nito, ang gusto po ng Diyos, ang kasunduan po ng gusto ng Diyos, ay mag-response po tayo sa Kanya na mahal natin siya. At mapapatunayan po natin ito. Mapapatunayan ng Diyos, makikita ng Diyos na tunay nga tayo na nag-response ng pag-ibig sa Kanya kapag tinupad natin yung Kanyang mga utos, kapag ginanap natin yung Kanyang
kalooban. Ganun po mga minamahal na mga kapatid kasimple. Yan po yung sinasabi ko dito sa atin pong pag-aaral. Okay. So, ang daming mga promises po ng Diyos ang ginawa po kay Abraham. Ginawa po kay Moises. Di ba? Ito po yung sinabi natin kanina. Nakita ni Juan si Jesus, papalapit sa kanya. Narito ang tupa ng Diyos, kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Si Jesus Christ po. At sa Isaiah 42 po, ang tipan na ginawang agreement o kasunduan ng Diyos para matubos po tayo sa kasalanan ay walang ibang po kundi ating Panginoon Kristo. Siya po ang naging ilawan ng lahat ng bansa. Kita niyo po, si Jesus po yung covenant. Siya po yung tipan na ipinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan. So ngayon, dahil naibigay na po, natupad na po, yung part po ng Panginoong Diyos ay ginawa niya na. Ginawa niya na. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, namatay na sa krus ng Kalbaryo. So ano naman ang part na gagawin po natin? Kung paano po ang Diyos ay espesyal po, sabi dito, sa Exodus chapter 6 verse 7, the Lord says that Israel will be His people. Magiging kanyang bayan. Kung tutuparin ng lubusan ang kasunduan, He will be their God. Magiging Diyos ng Israel, ang Diyos na ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So Israel will be special to God, and God will be special to Israel. Does God want us to be special to Him today? Yan ang tanong. Ang sagot, yes. Gusto ba ng Diyos na maging special din tayo sa Kanya sa panahon po natin ngayon? Ang sagot, yes. Gustong-gusto po ng Diyos na gawin po tayo special. At ang katunayan na special nga po tayo sa Kanya. Kung hindi po tayo special sa Diyos, ay hindi po gagawa ng malaking sakripisyo ang Panginoon Kristo na magkatawang tao, na maranasan ang kalagayan ng tao, na maranasan yung paluin, alumurahin, insultuhin, duraan, hambalusin dahil lang po sa ating mga kasalanan hanggang sa mapako sa Kalbaryo, sa cross. Hindi niya po itong gagawin kung hindi tayo special sa Kanya. Diba? So, maliwanag po na special po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, kung paano po ang ginawa ng Diyos sa pakipagtipan sa Israel, ay hindi po nababago ang pakipagtipan po ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon. Alangan naman, ang Diyos lang ang gagawa ng part, tapos tayo wala tayong gagawing part. Diba? Ang dalawang tao na nagkakaroon ng tipanan, example natin dito yung lalaki at babae na ikinakasal. Maganda example, pinakamalapit na example sa relasyon ng Diyos at ng tao. Kumakatawan po sa ating Panginoong Kristo yung lalaki, yung husband, yung babae tayo po. Kumakatawanan po tayo sa babae. Kung may part po na gagawin ang lalaki, may part din po nagagampanan din po ang babae. Kaya nga tipanan kasunduan. Pareho silang nangangako sa isa't isa. Mayroon po silang kanya-kanyang gagawin doon po sa kasunduan, doon po sa covenant. Hindi po ang Diyos lang ang mayroon pong gagawin. Tayo ay mayroon din tayong part na dapat natin gawin sa ating pagkasundo sa ating Panginoon. Tatanggapin natin siya bilang personal tagapagligtas, ililigtas siya tayo sa ating mga kasalanan. Ang part naman natin ay magpasakop po sa Kanya. Tayo po ay nabubuhay pa ngayon sa ibabaw ng mundo ito na puno ng kadiliman, laganap ang kasalanan, sakit, lahat po ng problema nandito po sa ibabaw ng mundo ito. Hindi tayo makakatayo laban po sa mga pagsubok ng buhay kung wala po ang Panginoon Kristo. Kaya nga po mga kapatid ay ito po sabi sa Galatia 2:20, sabi ni Paul, namatay akong kasama ni Kristo Jesus sa cross. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi sino? Si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Kita niyo na po. Si Pablo ay hindi niya po hinayaan na mabuhay siya sa kanyang sarili, kundi si Kristo na po ang naghahari, ibig sabihin sa buhay niya. Ang nabubuhay na sa kanyang sarili ay si Kristo na po, Jesus ang nabubuhay. Ipinamumuhay ko, sabi ni Paul, ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin. Sino po tinutukoy niya? Si Jesus Christ po, mga kapatid. No? Ito po, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3,
sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Ano daw aral? Na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Okay, so yan po, no? So binibigyan po tayo ng kapangyarihan sang-ayon po dito sa talata na ating binasa sa verse 20 ng Galatians din, ng Diyos na tayo po ay mamuhay po na sa ilalim po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, upang sa ganoon ay maging matagumpay po tayo sa ating buhay Kristiyano. Kaya ang tanong, God want us to be special to Him today? Yes. Gusto po ng Diyos na maging special ka sa Kanya. Gampanan lang natin ang papel na dapat po natin gampanan. Kung paano ang Israel sa lumang tipan ay kinakailangan na lubusan na tumupad sa kasunduan, ay tumupad din po tayo sa kasunduan po natin sa ating Panginoong Diyos. Nang sa ganun ay magkasundo nga po tayo at magkaroon po tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Okay, so may part po tayo. Pinakita niya na siya ay unang nagmahal. Mahalin din natin siya. Ganun kasimple. At kung mahal natin siya, sundin natin ang kanyang kalooban. Handa ka na ba, kapatid, na sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Kung handa ka na, ay samahan po ako sa isang maiksing panalangin. Mapagmahal po naming Diyos, sa makapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat ng marami sa pagkakataong ito na muli pinaalala mo po sa amin na tunay na kami po ay espesyal sa inyo. At nais po ninyo, Panginoon, na kami po ay tumupad sa kasunduan, na kami po ay gampanan namin ang amin pong role, na walang iba kundi ay mag-response kami sa inyo na may pag-ibig din, at lubusan po kami na magpasakop sa inyo, at hayaan po namin na ang Panginoong Kristo ang siyang mabuhay po sa amin, at hindi na po kami ang mabubuhay para sa aming sarili, kundi ang Panginoong Kristo na po ang dapat ang siyang maging hari sa aming puso at isipan. Amang banal, tunay nga wala po kami magagawa sa aming sariling pagsisikap na maging banal o maging matuwid. Wala po kami magagawa sapagkat makapangyarihan ang kasalanan po na amin pong kaaway, at ang amin pong mga sarili ay nasanay sa paggawa ng kasalanan. Kaya kailangan po namin kayo sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto. Huwag po kaming iiwan. O Banal na Espiritu, palakasin mo po kami nang sa ganun ay maging matagumpay po kami sa pagbakang espiritual. Salamat ng marami, O Diyos, na inyo kaming dinidinig. Salamat ng marami na inyo kaming pinapatawad. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay, so maraming salamat na sinamahan niyo po ulit ako sa ilang minuto na ating pag-aaral. Nawa ay na-bless po tayo, at dahil sa pagpaalala po sa bawat isa sa atin na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Siya lagi ang gumagawa ng kaparaanan upang sa ganun ay maipanumbalik po ang ating relasyon sa Kanya na nawala ng dahil sa kasalanan. See you po sa susunod na ating pag-aaral. Salamat and God bless.